Matapos ang nangyaring karahasan sa eskwelahan sa Tacloban City, marami ang nagtatanong, exempted ba ang mga menor de edad na suspect sa kanilang ginawang krimen? Kumuha tayo ng sagot sa ulat ni RR Tubise Live. RR? Ice, kaliwat kanan nga yung usap-usapan sa social media kung merong pananagutan sa batas itong mga sangkot sa pagkamatay ng 3 estudyante sa Tacloban. Pero ano nga ba yung sinasabi sa ating saligang batas? Sana bigyan naman yun ng panahon at pagkakataon yung aking panukala. I-amend na natin yung juvenile. Alam niyo hindi lang dito sa Pilipinas na merong ganyan na yung edad ibinababa. So, dapat na natin gawin yan. Ngayon na. Anong edad dapat? 10. Yan ang panawagan ni Senador Robin Padilla kasunod ng insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City na ikinasawi ng 3 estudyante. Ayon kay Padilla, panahon na para amyendahan ang Juvenile Justice and Welfare Act at ibaba sa 10 taong gulang ang minimum age of criminal responsibility. Pero umalma ang Save the Children Philippines. Yung Juvenile Justice and Welfare Act, hindi naman po yata kasalanan ng batas kung bakit nila ginawa yun. Ano? I think there are other causes why children did what they did. So, full implementation ng batas, hindi pa kasi nagagawa yun sa totoo lang. Sa ilalim ng Republic Act 9344 o Juvenile Justice and Welfare Act, ang batang 15 taong gulang pababa ay exempted sa criminal liability. Pero hindi ibig sabihin nito ay walang pananagutan. Hindi natin dapat tingnan yun na ang edad ang solusyon kasi it will actually create more problems if we send more children in jail where they will be mixed with adult offenders. Ayon kay Liana, ang isang batang below 15 ay dapat isailalim sa pangangasiwa ng social worker at intensive juvenile intervention sa Bahay Pag-asa, lalo na kung seryoso ang kaso. Para naman sa above 15 pero below 18, kailangang alamin kung kumilos ang bata with discernment. Yan din ang nakasaad sa saligang batas. Sa isang 2023 en banc decision, sinabi ng Korte Suprema na ang discernment ay ang kakayahan ng mga batang alamin kung ano ang tama at mali at kung ano ang consequences ng kanilang mga aksyon. Ayon pa sa Korte Suprema, ang mga social worker ang unang titingin ng discernment, pero ang pinal na desisyon ay nasa Korte. Ibig sabihin, hindi automatic na may criminal liability ang isang minor de edad dahil lang seryoso ang krimen. Pero hindi rin automatic na wala siyang accountability. Ayon naman sa grupong Philippine Alliance of Human Rights Advocates, kung bullying ang tinitig ng posibleng ugat ng insidente, mas dapat umunong palakasin ang prevention, mental health support at child protection system sa mga paaralan. Pero ayon sa DOJ, hindi lang bullying ang maaaring rason ng insidente. It may also point to a larger trend or pattern of extremism, right? So I think to downplay the discourse to just a simple bullying incident would be to downplay the whole issue entirely. Sa isang Facebook Live ni Senator Kiko Pangilinan, kasama ang Juvenile Justice and Welfare Council, binigyan diin nila na may pananagutan ang mga 15 anyos pataas sa batas. Nasabi nila dapat above 15, below 18 with discernment. Yes. So conditional siya na criminal liability. Pero ang napapansin namin, base sa mga interviews namin at mga research, usually pag above 15 na, meron na po talaga siyang discernment. So exceptional po yun na walang discernment ang above 15. Ay sa ngayon hinihintay pa ng DOJ yung investigasyon ng PNP kung ano nga ba yung mga maaaring pananagutan o yung mga maaaring ikaso doon sa mga umano'y sangkot. Ice? Maraming salamat, RR Tubise.